she's alive. Okay. Buhay po siya. Ayan. Buhay siya, Ace of Heart to. Pagdadalawang isip. Nagdadalawang isip talaga siya. She's fine. Darling, babalik siya. So, malinaw ang pinakita sa akin ng barahan na nahirapan siya magdesisyon na nagtatalo ang isip at puso niya. Pero eto kasi, ang pinapakita sa akin dito, parang pinipilit sa iyo na may third party ka, ito ang dahilan ng paglayo niya. Patuloy pa ring hinahanap ang 30 anyos na bride-to-be ng Quezon City, na si Shera De Juan, matapos manawagan ng tulong sa social media ang kanyang nobyo na si Mark RJ Reyes, nitong December 10. Itinaas na rin umano mula 20,000 hanggang 100,000 ang pabuya, sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ng kanyang mapapangasawa. Ngunit dahil sa umabot na ng mahigit 1 linggo ang pagkawala ni Shera, ay hindi na rin nakapagtiis si Mark RJ Reyes at ang pamilya ng dalaga, na dumulog na umano kay Jay Costora, isang sikat at magaling na psychic ng Pilipinas, upang ipahula, kung ano nga ba ang nangyari sa missing bride-to-be. Appeal also to Ms. Shera, kung naririnig niya man tayo sa ngayon, na kung maaari sana ay makipag-ugnayan. We cannot say na may mga ganong premature tayo na mga na mga speculations. Kaya lang ang gusto lang namin liwanagin na we are always positive na siya ay okay. We are hopeful na she is okay at makipag-ugnayan din siya sa amin. Maaari niyo po bang ikwento sa amin, no? Ano po yung paalam ng inyo pong kapatid nung araw po ng December 10? Yung December 10 po kasi, nagpaalam po siya via messenger po kay sa fiancé po niya, which is si Kuya RJ po, na bibili lang daw po siya ng bridal sandals po niya. Kasi po, the day po na nawala po siya, na-receive din po kasi niya yung wedding gown. So, excited po siyang bumili ng bridal shoes niya po, nagagamitin niya po para sa December 14. After po nun, umuwi po kasi si Kuya RJ ng 5 p.m. So, nagtaka po siya bakit up until 5 p.m. po, hindi pa po nakakauwi si Ate Shera. Hindi po kasi siya madalas umuwi ng bahay ng ganun po katagal, lalo na siya lang po mag-isa. Okay. Then, nung bandang alas 6 or 7 to 8 p.m. po, hindi pa rin po nakakauwi si Ate She. Ang ginawa po nila, hinanap po nilang dalawa. Silang dalawa, siya po yung kasama po niya na maglibot po doon sa Fairview Center Mall kung saan po siya dapat bibili ng bridal shoes po niya. Kasi ngayon, pag meron kang hinahanap, Rio, ang unang gagawin, tinatawagan. Yun po. Yung case po kasi na yun is iniwan po niya yung cellphone po Iniwan niya? Kasi naka-charge po yung phone. Bali yung chat... Gaano po ba kalayo yung bahay papunta dun sa mall kung saan siya bibili? 1 kilometer lang po. 1 kilometer? Yung layo nun. Bali, saglit lang. Parang kapag sasakay po kayo ng jeep, 5 to 10 minutes po, andun na po kayo. Okay. Hindi kasi, ngayon, I don't know, in my experience sa Rio, parang bibihira na kasi na lumalabas na walang dalang cellphone. Totoo po. Pero si Ma'am Shera po ba, madalas na pag malapit lang naman yung pupuntahan niya, iniiwan na lang niya yung kanyang mobile phone? Opo, kasi po ilang beses na po siya nawawalan ng cellphone pag may dala siya pagka Nung paghahanap po ninyo, no, saan kayo nagpupunta-punta no? Nilibot po namin buong FCM, tapos yung mga kalapit na mga fast food, wala po kaming nakita. Wala po talaga? Wala po. Alam po ba ninyo kung anong particular na store na may shoes na siyang, kumbaga, binabalak na niya talagang bilhin? Naghahanap pa lang po siya ng babagay dun sa wedding gown po niya. Yun po kasi yung... So walang particular shoes na Wala sasadyain, talagang maghahanap talaga Opo. si Ma'am Shera. Days, no? Or yung siguro sabihin natin the night before that, no? Sino po ba yung kasama niya sa bahay? Si Kuya RJ po, yung fiancé po niya. Tsaka po yung kapatid po ni Kuya RJ na si Ate Kayla po. Okay. Alam ba natin kung meron bang nangyaring, let's say, tampuhan or pag-aaway? Kasi ito yung mga circumstances na i-consider po natin, no, kung saan napunta itong ating si Ma'am Shera. Meron po ba kayong information about that? For me po kasi, sa amin po dalawa, hindi naman po kasi namin siya lagi nakakasama sa loob ng bahay. Doon nasa isang compound po kami. Okay. Pero sa pagkakakilala po namin kay Ate Shera, once na meron po siyang problema, or silang dalawa ni Kuya RJ, nag-i-inform or nagsasabi naman po siya isa sa amin para po malabas yung parang tampo niya, yung sama ng loob niya, para
Kaya hindi po bago po sa amin tong So wala po nangyayari. siyang nabanggit sa inyo? Yes po. Or anything? Yes. Magandang hapon po, Sir Mark. Magandang hapon din po. Bago po mawala etong si Ma'am Shera, kailan po ninyo siya huling nakausap? Huli ko po siya nakausap po nung bago po ako umalis ng bahay. Nagpaalam po akong papasok ng office po. Mga anong oras po yun, Sir Mark? Siguro po, siguro mga around 5:30 to 6, ganyan po. Tapos after nun, wala na. Hindi nyo na nakausap si Shera. Bali, ang next na usap na po namin is through messenger na po. Kasi nasa office nga po ako that day. Mga anong oras po yun? By usual, sir, umaga, good morning. Usual, yung good morning, ganyan. Okay. Tapos, yung next, yun nga po, yung in-inform niya ako na na-receive niya na yung wedding gown niya. Parang around magwa 1 p.m. yun. So, nung time din na yun, sinabi niya rin agad sa akin na parang gusto nga niyang bumili ng shoes na kasi para daw kinabukasan, yung mga accessories ko na lang ang bibili namin din po. Ayan, opo, no? So kung nakapag-usap pa kayo around 1 p.m. via messenger, tas yung cellphone niya is nasa bahay, so it was Opo. only after then na... Bali nakapag-chat pa siya sa akin, sir. Yung pinaka-last talaga na chat niya sa akin is 1:18. So yun po yung nagsabi na siya sa akin na aalis na siya, then iiwan lang niya yung phone niya kasi nag-charge na daw po. Okay. Sir, wala namang nangyaring tampuhan dito mula kay Ma'am Shera? Wala po, sir. Wala kayong pong naging talagang- pag-aaway nung araw po na? Kasi, well, ilang po. araw na lang, kasalan na eh. Oo. Opo. Wala po talaga po. So, hindi ito yung instance na umatras siguro yung bride. Sa tingin Yes, po ninyo, hindi. Opo. Kasi excited pa siya eh. kakarating ng Opo. kanyang gown, Sobrang- bibili ng kanyang Opo. sapatos. Pero Sir Mark, usually, no, saan po ba napupunta itong si Ma'am Shera? Kasi po, sir, hindi naman siya palaalis talaga ng bahay, sir. Lalo na pag hindi niya ako kasama. Ang usual na talaga na parang pinupuntahan lang naman niya is, yung Fairview Center Mall. Kasi yun nga po yung malalalapit. Yan, Center Mall. Ito po yung palengke sa amin. Pag lumayo na po yan, sir, sabihin natin, kumbaga, lalayo ng medyo konti or magtatagal siya sa labas. Nagdadala naman siya ng cellphone kahit malulobat na yan. Magsisave yan ng battery. Papatayin niya yan tapos bubuksan na lang niya pag mag-chat siya. Ganun ang ginagawa niya. So pag Okay. malapit lang po talaga, parang normal naman namin sa amin yun. Pag malapit lang, yun, minsan hindi niya dinadala, minsan dinadala naman niya. Since then, no, wala nang any communication. No? Hindi siya nakitext kahit Opo. kanino, either kay Sir Mark, sa mga pamilya. May balita po ba tayo sa mga kaibigan, mga kaklase, o di kaya mga iba ninyong mga kamag-anak? Baka naman nakituloy lang, panandalian itong si Shera. Wala po eh. Bali, wala. Kaya nakikita na po natin no, sa social media, nagkalat. Kasi kailangan natin ng tulong ng lahat Yes. na hanapin po itong si Ma'am Shera. Pero pumunta po kayo doon sa mall na sinadya po niya. Ida-double check po ulit nila yung mga possible CCTV na mahahagip po si Ate Shera. Pero yung unang-unang check po namin dun sa CCTV ng Fairview Center Mall, wala po silang under maintenance po yung exit at saka yung entrance nila sa mismong mall po. At okay, so yung main entrance at yung exit hindi gumana. Opo, sabi po ng staff po dun sa Yung mall. pinakamahalaga pa Yes na po. mga camera yung hindi gumagana. Yes po. So yung mga na-capture natin, kaya pala yung mga na-capture natin Sa kanina labas Rio, parang mga kalsada. Opo. Okay. Galing po sa barangay po yung CCTV na yun. Bali, yun po yung pinaka-last na CCTV na hawak po namin as of the moment po. Alright. Ito po bang si Ma'am Shera, Sir Mark, meron po ba kayong information na meron bang instance na may nagbanta sa kanyang seguridad? Wala po, sir. Sobrang bait po na taon yan, sir. Sobrang lambing kaya wala ka talagang makikilalang kaaway niyan, sir. Wala tayong nabalitaan na may kaalitan si Ma'am Shera, Wala po. either sa trabaho or kung saan pa yan. Wala po, sir. Kasi kung sa trabaho, sir, 100% work from home po yung kanyang working arrangement po eh.
So, Okay. most of the time po nasa bahay lang po siya. Magandang hapon po, Colonel Sarmiento. Sir, ano pong update natin dito? Actually, sir, nung lumabas po na po itong balita na nawawala nga si Sierra at nag-report po sa atin itong yung kanyang fiancé, si Sir RJ, agad naman po tayo na inassist siya kung ano ang mga dapat natin gawin. Unang-una po, nag-create po kami ng Special Investigation Team para po tumutok sa insidente po na ito na kung saan po ang inyong kapulisan in coordination naman po at alam naman po nila yan ng pamilya ni Madam Sierra na kami po ay nagkakandak ng forward at saka backtracking po ng mga CCTVs na maaari pong magamit natin para matuntun po itong missing na si Ma'am Sierra. So, yun pong ating CCTV kung alam ko po, nakita nyo na po, yung doon po sa may Petron. Ano po? Opo. Kasi makita po natin si Sierra na naglalakad during that time. Naputol po kasi tayo, sir, doon sa yung natakpan siya ng bus. Ano po? Okay. So, alam naman po ng pamilya na nag-exert po rin tayo ng effort para makahanap po ng mga informasyon at mga CCTV footages po para malocate po si Madam Sierra. Okay. Kanina nabanggit ninyo, naputol yung ating tracking nung siya ay naharangan ng bus. Yung bus ay nandun sa line of angle, kumbaga nung camera, or sumakay siya ng bus? Nasa line of angle po ng camera. Hindi, wala okay. po kasi tayong footage doon sir, na nakita natin na sumakay po. Wala naman. Si Opo. Oo. Ma'am Sierra. Wala po tayong nakita. At the same time din po, sir, nung nagkaroon tayo ng verification din dito sa mga CCTV na na-installed dito sa may Petron Gasoline Station, po itong mga CCTV nito na naka-install po. So yun pong footage po na yan, totoo po sa mga barangay po natin nakuha at the same time dito sa may Project Aurora. Pero yung angulo po is medyo malayo. Malayo siya Malayo po dun sa area na kung saan naglalakad po si Ma'am Sierra. In short po, Colonel, sa ngayon is patuloy pa rin po ang ating paghahanap dito kay Ma'am Sierra Montero de Juan. Totoo po. At wala pong makakapagsabi, sir, na sumakay siya ng bus. But for now po, nahanap namin yung bus. Baka po kasi itong mga bus po natin kasi pag mga aircon bus, meron yung Camera. mga built-in camera, sir. So, Yes. yun po ang tinatrabaho ng inyong kapulisan ngayon. Baka sakali po trace natin na sumakay po siya ng bus. Oo. Mahalaga po yan. No? Kasi as of now, wala naman tayong nakikita pa na foul play dun sa pagkawala po ni Ma'am Sierra. At sana naman walang nangyaring masama sa kanya pero kailangan i-confirm natin dito sa ginagawang investigation po ng ating kapulisan lahat po ng pwedeng camera na nakahagip po sa kanya, lahat ng pwedeng mag-show ng kanyang intention, no? Baka naman may pupuntahan talaga siya na ibang lugar para masundan natin yung huling Opo, sir. Yan po napuntahan. ang gagawin po natin. Oo, kasi Yun po, sir, ang ginagawa po namin sa ngayon, sir. Opo, Colonel, no? Kasi kung baka kasi wala siyang napiling magandang sapatos, marami pa siyang ibang mga stores na gustong puntahan, hindi naman siya nalilimit lang diyan sa mall na yan. Kasi Rio, kung gusto mo, sa araw ng kasal mo, maganda yung sapatos mo. Yes, opo. Totoo. Hindi, kung wala ka napili dun sa choices na yan, maghahanap ka talaga. So, Colonel, no? Paki-update po kami dito po sa efforts natin at sa progress ng paghahanap po dito kay Ma'am Sierra kasi yung araw nga ng kasal niya talagang lumampas na Opo. Oo, kahit papano, ang sa atin na lang is sana ligtas po etong si Ma'am Sierra Montero de Juan. Yes, sir. Ayan po. Colonel, maraming salamat po si Lieutenant Colonel Roldante Sarmiento, ang Station Commander po, Station 5 QCPD. Maraming salamat po sa inyo, sir. Yes, sir. Maraming salamat din. Ating mga kapwa-Pilipino, nanawagan po ako kung sino man po ang merong impormasyon kung saan po sa kinaroroonan po ng aming mahal sa buhay na si Sierra. Magbigay alam niyo lang po sa amin, kahit maliit na po yan na informasyon yan, napakalaking bagay po sa amin dahil kami po talagang clueless talaga kung ano pong nangyari during that time. And yun nga po, yung kung meron din po sana tayo mabubuting mga motorista na baka napadaan po sa North Fairview during that during mga December 10 around 1:37 onwards.
na baka nahagi po ng inyong mga dashcam po si Shera para at least po magkaroon po ng liwanag po kung ano po yung nangyari. Yun. Sir, mga ilang taon na po ba yung karelasyon itong si Ma'am Shera? Magti 10 years na po kami, sir. Ayan, January. very long term na talaga yung relationship nila ni Sir Mark RJ Reyes. Ate, sana makauwi ka na kung nasaan ka man, na sobrang nag-aalala si mama at si papa. Mahal na mahal ka namin. Kay Ate She, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng sign na makauwi ka na. Namimiss ka na namin. Lalo na sila tita tsaka si tito. Especially si Kuya RJ. Kasi siya yung pinaka-affected sa lahat. Sa lahat ng pambabatikos, si Kuya RJ yung pinaka-apektado sa mga nangyayari sa sitwasyon sa pagkawala mo. Mas siya yung nalulungkot sa amin, ate. Ramdam po namin yung pag-aalala nung pamilya. Yes, attorney. Kasi Rio should have been a very memorable day, di ba? Wedding day. Lahat ng mga mahal nyo sa buhay, they were preparing for it, looking forward dun sa araw po ng kasal, pero eto na nga po yung nangyari. Oo. Kami rin po dito ay umaasa na one of these days ay makabalik na po si Ma'am Shera Sarmiento. Ako naniniwala, buhay pa yan si Ma'am Shera. So Sir Mark, babalitaan po namin kayo kung may information po tayo kay Ma'am Shera, manalig po tayo, mahanap po natin. Opo. Malapit na magpasko, attorney. And sana makauwi ng ligtas. Yun naman po ang hiling ng bawat isa dito, pati po kami dito sa Action Center. Gusto po namin makauwi ng ligtas si Ma'am Shera dito sa kanyang pamilya. Okay. Thank you po. Sige po, maraming salamat po muli Sir Jose, Mary Ann at kay Sir Mark RJ Reyes. Thank you po.